So kaya ko itinuro tong sa Silhouette Studio na mga template kasi minsan gusto ni customer kokonti lang yung ipiprint niya, hindi niya afford yung sham. Ako kasi, yo, what's up mga tropa? Happy Easter Sunday nga pala sa inyo. So last time na video natin, ipinakita ko sa inyo kung paano gumawa nung wallet size. Hindi ko sa inyo pinakita pala talaga kung paano ko siya totally ginawa. Pinakita ko na lang sa inyo yung printing na. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga way kung paano gawin tong wallet size na to. So unang-una, yung wallet size ay 2.5 by 3.5. Kung matagal ka na sa printing, pwede mo nang i-skip etong video na to dahil etong video na to para lang sa mga newbie, sa mga baguhan. Dahil nung nag-uumpisa ako, talagang ang piniprint ko lang or yung ino-offer ko lang na printing ay talagang print lang, photocopy lang, wala nang iba. So eto, napakagandang i-add netong serbisyo na to at talagang kahit papano ay medyo may kalakihan yung tubo mo talaga dito. So unang-una, syempre, kailangan nyo nung materials. So yung materials na itinuro ko, napanood nyo na sa previous kong video. Pero kung hindi mo napanood yon, ang materials na gagamitin mo palagi dito sa wallet size printing, laging RC satin or yung ginagamit ko na Yasen na super premium na satin. Laging RC satin yung gagamitin nyo kasi napakaganda nyan. Or kung gusto nyo medyo low cost, pwede na yung double sided na photo paper. At wag na wag kayong gagamit nung kuwaf na kulay orange, yung eto, yung may puno na ganyan, napakapangit niyan. So ngayon, alam nyo na yung mga gagamitin, ipinakita ko naman dyan sa screen. So dito sa pagpiprint ng wallet size photo, meron akong required kay customer, kailangan 9 pieces na kagad yung ipiprint ko sa kanya. Tapos yung singil ko sa kanya nyan, kapag ka double sided photo paper yung ginagamit ko, sinisingil ko lang siya ng 45. Pero kapag ka gusto niya yung medyo talagang quality, magandang output, sa super premium satin ko siya piniprint sa Yasen. So ang singil ko doon 60 pesos, minsan 80, depende, no? Depende sa trip ko, pero usually 60. Tapos pag double sided glossy nga 45 lang. At wag na wag kayong yung tipong parang makarami lang kayo ng benta tapos sobrang baba ng presyo, wag na wag yung ganon. So halimbawa, nag-submit na sa inyo si customer ng siyam na photos, pwede nyo na siyang i-print. Rekta-rekta lang naman yan. Kung newbie ka, hindi mo alam kung paano to ipiprint, ang gagawin mo lang dyan, iha-highlight mo lang yung photo na yan, tapos right click mo siya, rekta-rekta print lang yan. Click mo lang yung print, tapos syempre kung marami kang printer, piliin mo kung anong printer mo siya ipiprint. So halimbawa, ang printer mo ay Epson 1110 or 3210 or kung ano man available sa'yo. So lagi mong pipiliin dito sa paper size A4. Tapos dito sa quality, lagi siyang high kung naka-pigment ink ka. Pero kung naka-dye ink ka naman, pwede mo na lang siyang i-standard. Nasa sa'yo kung gusto mong i-high. Pero para sa akin, okay na yung lagi mo siyang i-high. Basta singilin mo lang ng makatarungan si customer. No? Wag yung talagang sobrang baba kang maningil. Dito naman sa paper type, pwede mo siyang gawing premium photo paper, glossy, or kapag satin ang ginagawa ka dito, eto yung presentation paper matte, pero depende sa inyo or eto yung premium presentation paper matte. Pero kung glossy, ayan, pwede rin naman to. Kung sa satin, pwede rin yan. Tapos dito, so i-explore nyo na lang yung magiging output nyan. Kasi ako may ginagawa kong technique dito sa paper type. Minsan napipindot ko, photo paper glossy lang, or okay na yun. So dito, wag nyo kakalimutan na high. Tapos ayun nga, dito photo paper glossy, or kung gusto nyo premium, depende na sa tip niyan. Parang hindi masyado noticeable naman yan So dito na magkakatalo, no? Pipindutin mo lang lagi dito yung wallet size. Automatic na yan, lalabas na yung hinighlight mo na siyam na photo. So makikita mo siya dito, naka set na. So ipiprint na lang yan, automatic na yan. Kung nakita nyo sa previous kong video, nirekta-rekta print ko lang yan. So dito, picture to frame, wag nyo na tong i-click. Pero kung gusto nyong
sagad na sagad yung sukat nung 2.5 by 3.5, pwede nyo rin naman tong i-fit to screen. Nasa sa inyo kung saan nyo trip. Minsan trip ko na eto nakapit to frame, minsan hindi ko rin trip na nakapit to frame. Medyo i-adjust nyo kung saan siya mas babagay. So once na maklik nyo na tong wallet size, pwede na kayong magpunta dito sa option. Tapos printer properties, laging-lagi nyo tong gagawin kung naka-pigment ink yung inyong mga printer. Premium, photo paper, glossy, high, tapos colored. Dito sa more option, tanggalin nyo yung high speed, tapos custom, eto laging naka A4, advanced, eto color correct, laging naka-check. Tapos dito sa color controls, dito gawin nyo siyang Adobe RGB 2.2. Dito minsan gusto ko negative 5 yung brightness, pero minsan kapag yung photo nakita ko na medyo madilim na, hindi ko na to ginagalaw, minsan dinadagdagan ko na lang ng 5. Nasa sa inyo na lang yan kung paano kayo magko-color correct. Tapos dito wala na akong binabago dito, no? Yung magenta lang, dinadagdagan ko lang siya ng 5. Tapos okay na yan, tapos okay, tapos print. Tapos yun na yun, antayin nyo na lang na mag-print sa inyong mga printer. Ayan yung isa kong way kung paano ako mag-print ng photos. And then meron pang isa, kung ayaw nyo ng ganito, meron ding drag and drop na tinatawag, no? Mag-open lang kayo ng Silhouette Studio. Etong Silhouette Studio, dina-download lang to sa Google, type nyo lang Silhouette Studio, tapos install nyo lang yun, napakadali lang. And then sa mga nag-avail ng template ko, makukuha nyo lang to ng free, etong template na to. Drag and drop lang din to. So halimbawa, meron na kayong customer na nag-send na sa inyo ng Sham na photo, ang gagawin nyo dyan, idadrag nyo lang yung picture, ilalagay nyo lang dito. So ganun lang, napakadali lang. Pero kahit hindi na kayo gumamit na itong Silhouette Studio, no, magagawa nyo naman to. Yun nga ang gagawin nyo lang dito, i-highlight nyo lang to, tapos print. Pero kung gusto nyo dito sa Silhouette Studio, ganito. So ayan, no, makikita nyo, Sham lang talaga yung kasya dito sa A4 na papel. So ituturo ko rin sa inyo kung paano ko ginawa itong template na to, at mapapansin nyo, no, naka-portrait or naka-diretso yung mga picture. Pero paano pagka naka-landscape? Kapag dinarag ko yung naka-landscape, hindi nakukuha yung mismong pinaka-landscape niya. So ang gagawin nyo dyan, kapag gagawa kayo ng template, kailangan naka-rectangle. Ayun, o, ganito. Dito gagawin nyo siyang 3.5 dahil 3.5 yung sukat ng wallet size, tapos 2.5. So ganyan, drag nyo lang to. Makikita nyo, naka-landscape na siya. Tapos maggagawa ka ng konting offset, 0.025. So okay na yon, para lang meron kang offset, para meron kang guidelines. Ayan, o. So makikita mo, meron kang guidelines dito na gray. Ang ikakat mo lang dito, yung picture lang syempre. So ulitin ko, paano gumawa ng ganitong template. Kuha lang kayo ng shape dito. Kung gusto nyong pa-portrait, ganyan. Yung paggawa, laging paganto, pagpa-portrait. Pag gusto nyo namang naka-landscape, laging pahiga. So ayusin nyo na lang yung sukat nyan. Once na maayos nyo na yung sukat, lagyan nyo lang ng offset. Tapos dito sa kulay, gawin yung gray. Ayan, para kapag ka naglagay kayo dito ng photos, papakita ko sa inyo. Ayan, meron kayong guideline pagka kinat nyo, no? Pero kung ayaw nyo namang gumamit dito sa Silhouette Studio, kasi napakadali lang naman talaga, ira-right click mo lang to. Right click, tapos print, A4, piliin mo wallet size. Siyam na kagad yan. Ang sukat niyan, 2.5 by 3.5. Naka-eksakto na yan kahit naka-landscape po. Ganyan talaga, saktong-sakto na yan. Ito lang yung kapangitan kapag pinipit picture to frame nyo. Nakikita nyo tong ulo, medyo putol kumpara mo dito sa original na photos. So, kapag hindi mo siya pinit to frame, ayun, nakita nyo, buo yung ulo niya. Pagka pinit to frame nyo, yung pinakasagad, ayun, napuputol yung ulo doon. So, minsan, mas magandang naka-pit to frame, minsan talaga
talaga okay lang na hindi naka-fit to frame. Nasa sa inyo yan, diskarte nyo na yan. Kaya minsan talaga mas okay din yung ganito sa Silhouette Studio. Depende kapag nakita ko na mas okay dito sa Silhouette Studio. Tignan nyo to. Ayun o, naka-fit to frame siya dito sa Silhouette Studio. 'Di ba? Napapansin nyo? So kaya ko itinuro tong sa Silhouette Studio na mga template kasi minsan gusto ni customer kokonti lang yung ipiprint niya, hindi niya afford yung sham. Ako kasi talagang pinursyo ko na isahang A4 na lang para wala nang natitira dun sa isang A4 kasi minsan gusto ni customer 2 piraso lang. Pagka ganoon kailangan at least 4. Kagaya na itong template natin dito. Eto, A4 yung sukat niyan. Halimbawa, gusto ni customer, hindi niya kaya yung magpa-print ng sham, tapos 60 pesos. Eto, gawa kayo ng ganito, para yung isang A4, ikakat nyo na lang dito pagka nag-print. Tapos, pwede nyo pa ulit isa lang yung another A4. Yun nga lang, magkakaroon kayo ng stock na kalahati ng A4. Pero at least, si customer na-accommodate mo. So, pagka ganyan, idadrag mo lang yung photo ulit. Ayan, drag mo lang dito, ayun o. Tapos, isa pa. Tapos, isa pa ulit. Tapos, isa pa. So, ayan. So, kung mapapansin nyo, kapag ka nagdadrag tayo, medyo nagkakaroon ng error. Etong parang naiiwan na kaluluwa. Pero, okay lang yan. Huwag nyo lang pansinin yan. Walang epekto yan kapag ka nag-print na kayo. So, halimbawa, 4 lang nga yung gusto ni customer na i-print. Hindi niya afford yung sham na 60. Eto, pwede nyo siyang singilin ng 25 or 30 pesos or 35. Nasa sa inyo yan. Parang minsan, parang lumalabas kasi 6 pesos ang isang print. Kung 5 piso, parang tingin ko medyo lugi na eh. Kung gagawin nyo lang tong 20. Gawin nyo at least 25. Wag na kayo magpababa sa 25 or 30. Ako nga, para sa akin 30 ko to sisingilin eh. Kasi kapag isang buo, 60 yung singil ko, 'di ba? So wala na kayo ibang gagawin diyan. So kung ganito ang gagawin nyo, 4 lang, tatanggalin nyo to. Tanggalin nyo yan. Ito lang yung ipiprint ninyo. Ayan, ganyan na lang gagawin nyo. Rekta-rekta print. Mag-color correction kayo. Syempre, wag nyong kakalimutan na mag-color correction. Gawin nyo dito, Epson Premium Glossy. Ayan, or kaya pwede ring Epson Matte. Usually kasi kapag pigment ink, minsan kapag ang gamit nyo Kuyi na pigment ink, dumudulas siya sa mga glossy. Kaya kailangan yung inyong mga papel, yung mga tipong RC satin, yung mga ganon. Pwede nyo ring gamitin Epson Matte kung para maganda rin yung print. Nasa sa inyo yan, matututunan nyo yan time to time. Tapos yung quality, laging high kapag pigment ink. Kapag dye ink, okay lang na naka-standard. Basta original dye ink. Tapos high speed, tanggalin nyo pagka pigment ink. Pag dye ink, yung original dye ink, okay lang kahit naka high speed. Eto, uncheck nyo yan. Etong tinuturo ko na color correction para lang to sa pigment ink. Kasi kapag naka-original dye ink ka, kahit wala ka nang galawin dito. Ayan, ganyan lang. Mga simpleng color correction lang. Tapos rekta print na yan. Wala ka nang ibang gagawin dyan. So, sana na gets mo, no? So, ang mangyayari nyan, yung isa mong A4, dito magkakaroon ng blanco. Tapos ikat mo na lang to, guntingin mo, or kung meron kang sliding cutter, ikat mo yan para next na meron kang customer na magpapaprint ng 4 na wallet size, meron ka pa ring bakanting papel, yun ulit yung gamitin mo. Pwede pa yon sa iyong printer. Magagamit mo pa yon. So ulitin natin kung paano gumawa nito para hindi na kayo mag-avail ng template. Pero sa mga nag-avail sa akin ng template, makukuha nyo to ng libre. Eto, no, gagawin nyo ganyan. Drag nyo lang to, gawin nyo dito yung height nya 3.5, tapos yung width 2.5. Lagi nyo pala yung kandado, kailangan lagi siya naka-open pagka maggagawa kayo ng frame, kasi hindi siya magsasakto sa trip nyo na sukat. Ayan, nakaano na siya, no? 2.5 by 3.5. Tap, gawin nyo offset 0.025. Ayan, okay na yan. Tapos dito sa may upper left, piliin nyo lang yung medyo gray. Ayan, tapos okay na yan. Gawin nyo, ihiga nyo lang tong frame para magkasya. Ayan, nakahiga na siya. Pagka ganyan, dito ang ilalagay nyo, portrait. Pero pagka landscape, ang gagawin yung diskarte, pahiga, ganyan.
Sana nasusundan nyo, no? 2.5, 3.5. Ayan, pagka landscape, ganyan. Tapos, offset. Ganyan. So, okay na yan. So, ipapakita ko sa inyo. Diba? Kuhang-kuha yung frame ng landscape. Kung ikukumpara mo dito sa naka-portrait, kapag dyan tayo naglagay, 'di ba? Hindi niya nakaka-capture yung isang buong landscape kasi nga naka-portrait yung paggawa niyo dito sa frame na to. So, alam niyo na kung paano gumawa ng frame, makukuha niyo na to at sana natutunan niyo kung paano gumawa ng wallet size na photo, paano kayo mag-print kasi dati nung baguhan pa lang ako, hindi ko alam kung paano print ng ganito, itong wallet size. Wala akong mapagtanungan kung pwede ba ako mag-print ng picture, pwede ba ako mag-print ng ID, pwede ba ako mag-print ng wallet size. Kasi ang alam ko lang, talagang print lang ako ng documents and Xerox, photocopy. Yun lang ang alam kong pwedeng i-print dun sa aking printer. Yun pala, pwede ko rin palang gawin itong wallet size na picture. So, napakagandang additional nito kung nagsisimula ka pa lang at least nagka-idea ka na. Kasi nung nagsisimula pa lang ako, hindi ko alam tong mga ganito. So may mga software din na rekta-rekta na rin, may mga frame. Nasa sa inyo kung yun yung gagamitin nyo. Pero ako usually ito yung ginagamit ko. Kasi dito kapag ka-apat lang yung ipiprint mo, ipapakita ko sa inyo. Right click, i-highlight nyo yung apat, tapos i-print ninyo. Ayan o, walang lumalabas, no? Walang lumalabas na pang-apatan lang. Ito kasi 3.5 by 5, ang sukat nito ay ito yung 3R yan. So kung ganito, wala full page kagad, kaya kailangan lagi siyang A4. Kaya kung apat yung ipapaprint lang sa inyo, dito na kayo gumawa ng template dito sa Silhouette Studio, 'di ba? Napakadali lang. Sa mga sa mga naka-avail sa akin ng cloud server, makikita nyo to doon. I-upload ko to mamaya pagka edit ko ng video. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta. Ayun lang, road to 5k subscribers na tayo. Like, share, and subscribe. At tandaan, huwag magpapauto dahil research is the key dapat kapag magsisimula ka ng printing business, no? Huwag yung magpapadala ka lang sa mga words of wisdom. Bye-bye.